ikaw ba ay kumokontrol sa utang o ang utang ang nagkokontrol sa iyo? Sa buhay, hindi lang pera ang nilalaro natin, pati ang mga desisyon kung paano natin ito gagamitin. Dahil sa money game, may rules, may strategy at may consequences. Ako si Boss J at ito ang Navigating the Money Game. Matuto kang lumaro. Ngayong episode, pag-uusapan natin ng isang bagay na halos lahat ng Pilipino ay nakararanas. Ayon sa mga datos, kung hahatiin ang kabuuang utang ng bansa sa bawat Pilipino, lumalabas na nasa higit kumulang 160,000 pesos ang katumbas na utang ng kada mamamayan, matanda man o bata. Pero ang tanong, utang nga ba ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan? O ang problema ay kung paano natin gamitin ang utang? Ano nga ba ang utang? Kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng utang ay masama. May tinatawag na good debt o ang utang na ginagamit para makabuo ng mas malaking halaga. Halimbawa na lang, uutang ka para sa negosyo, pang cash flow o pang expand. Minsan, pwede ka ring umutang pangbili ng asset na magbibigay sa iyo ng mas mataas na return. Pero may tinatawag rin tayong bad debt. Ang utang na ginagamit lang para tustusan ang lifestyle na hindi naman kayang bayaran. Halimbawa, sobrang paggamit ng credit card loan para sa luho na walang malinaw na pambayad na hindi naman talaga kailangan. Sa money game, hindi ang tanong kung may utang ka. Ang mas mahalagang tanong, ikaw ba ay kumokontrol sa utang o ang utang ang nagkokontrol sa iyo? Bakit lumalaki ang utang ng mga Pilipino? Maraming Pilipino ang napipilitang umutang dahil sa mataas na gastusin sa buhay. Pagkain, kuryente, renta, edukasyon, cellphone, lahat tumataas. Kapag hindi sapat ang kita, utang ang solusyon ng marami. Pero dito pumapasok ang tinatawag na utang cycle. Mangungutang ka pambayad ng utang. Mangutang ulit para pangtapal sa kulang sa pambayad sa utang. Hanggang sa dumating ang panahon na ang malaking bahagi ng kinikita ay napupunta na lang sa pambayad sa utang. Kung nasa sitwasyon ka ng pagkakautang, hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Sa money game, kailangan ng strategy. Unang-una sa lahat, alamin ang totoong halaga ng utang mo. Isulat lahat sa isang papel kung magkano ang principal, magkano ang interest, kailan ang due date. Kasunod nito, unahing bayaran ang utang na may mataas na interes. Dahil habang tumatagal, mas lumalaki ang binabayaran mo. Pangatlo, dagdagan ng income. Hindi sapat lang ang pagtitipid. Kailangan mong maghanap ng paraan para tumaas ang pagpasok ng pera. Ang pinakamahalagang puhunan sa financial game ay hindi pera. Ito ay mindset. Maraming tao ang gustong yumaman pero ayaw matutong humawak ng pera. Ang pera parang laro. Kung hindi mo alam ang rules, matatalo ka. Pero pag pinag-aralan mo, magkakaroon ka ng pagkakataong manalo. Ang utang ay hindi palaging kalaban. Minsan, ito ay isang tool. Pero tulad ng anumang tool, nasa kamay mo na kung ito ay makakatulong o makakasama. Tandaan, huwag uutang para ipakita ang buhay na hindi mo kayang panindigan. Gamitin ang pera para bumuo ng buhay na gusto mong marating. Ako si Boss J at ito ang Navigating the Money Game. Sa buhay, hindi sapat na kumikita ka lang. Kailangan marunong kang lumaro.